Oh God, we worship you this day, Lord God. And as David said in your word, Lord God, in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Lord God, ikaw lang po ang kailangan namin sa buhay namin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami sumasamba at nagpupuri. Kaya sa araw na ito, handog po namin sa inyo ang aming pagsamba. Buong puso, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming mga papuri. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord Jesus. Ikaw lamang ang aking dahilan, bakit nabubuhay sa mundo ito. Ikaw lamang ang rason ng aking paghinga, Panginoon, dahil walang iba, walang iba, walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus. Bihag ng iyong presensya,
dakila ka, O Diyos. Wala nang ang maitutulad pa sa iyo, walang maikukumpara sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. O kalputin mo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Kaya marapat lang, Panginoon, na itaas namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Isang pinagpalang araw po sa bawat lahat. Linggo na naman at salamat kay Lord dahil itong araw ng linggo ay talagang sama-sama tayong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At nagpapasalamat din ako kay Lord dahil hindi nalilimitahan ang ating pagsamba sa Kanya. Kahit mapa-online man, alam ko na yung worship kanina ay talagang nagdulot sa atin ng napakasarap na pakiramdam sa ating puso, sa ating isipan, sa ating espiritu at kaluluwa. Talagang si Lord lamang, wala nang iba. At ngayon po, salo-salo tayong kumain ng salita ng Diyos, pagkain hinain niya po sa atin. At yan, kilala niyo naman ako. So simulan ko po ito sa isang kwento. Pero hindi ko po kwento to na basta kwento lang. Ito po ay galing po sa Biblia. Matatagpuan po natin to sa pangalawang Samuel, chapter 12, verse 1 to 6. Sige po, ito po yung pagkakalahad niya. Sabi po diyan, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Yan, grabe talaga yung pagmamahal ng shepherd dun sa kanyang tupa. At ang sabi po dyan, now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Ito po ay isang kultura o kinalakihan ng Israelita o nung panahon nila na kapag may bisita ka, automatic talagang hahanda mo siya ng pagkain. Kaya lang itong mayaman na ito, ayaw magpatay ng isang tupa o ng isang cattle para dun sa bisita niya. Ang naisip niyang ihanda ay yung nag-iisang tupa nung mahirap na tao, nung shepherd na yon. Tapos nung marinig po ito, sabi po sa verse 5, David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Ang sabi po dun sa verse, David burned with anger. Bakit po? He knew it well. Alam po ni Haring David to. Kasi po, si Haring David, bago siya maging hari, siya po ay shepherd. Siya po ay dating shepherd. Kasi ang sabi sa kwento, karaniwan daw nung araw, dun sa ancient times, ang nagtatrabaho sa sa rancho o sa pastulan ay yung pinakabatang anak or yung mababang alipin sa bahay. Kasi po ang tingin nila sa pagpapastol ay para sa walang wala lang, ganoon. Okay. So naiintindihan po ni Haring David yung kwento na itong mayaman na ito, sa daming kawan niya, mas pinili niya pang kunin yung nag-iisang pagmamayari nung mahirap. Okay? Kasi alam niya po yung ibig sabihin ng he raised it,
It grew up with him and his children, and it shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Kaya nung sinabi ni Prophet Nathan sa kanya na, ikaw yun, ano po yung ibig sabihin ng ikaw yun? Kasi po, yung istorya na sinabi ni Prophet Nathan po ay patungkol po kay Haring David nung pinakailaman niya yung asawa ni Uriah na ang pangalan po ay Bathsheba. So, dinaan po ito sa isang kwento ng isang shepherd at ng isang sheep, dahil alam ni Haring David kung ano ang ibig sabihin ng shepherding. Alam niyo po, nung sinabi ni Prophet Nathan sa kanya na ikaw yun, ano po ang naging respond ni King David? I have sinned against the Lord. Naiintindihan niya ang kwento, naunawaan niya yon, at nung nirebuke siya ng prophet, wala siyang ginawa iba kundi humingi ng tawad sa harapan ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po sa aming pagsalo-salo ng pananambahan at pakikinig sa iyong mga salita, sa pag-stay namin sa presensya mo, Panginoon. Dalangin ko po, salita mo'y mangusap sa amin, ang salita mo'y maggabay sa amin, ang salita mo'y magturo sa amin, at higit sa lahat, ang salita mo ang magbago sa amin, Panginoon, at magtulak sa amin para magbago ng isipan, ng pananaw sa buhay. Dalangin ko, Lord God, talagang ang gabay ng salita mo ay maging maliwanag sa amin at mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Thank you, Father God, for your grace, and may the anointing of the Holy Spirit be upon us, Lord God, sa akin na ginagamit mo ngayon para sa aking mga kapatid at sa mga kapatid ko nakikinig ngayon. Let the anointing be upon them, Lord God, ang tenga nila ay makapakinig, Panginoon, at matanggap nila, Panginoon, ang salita mo na nagbibigay buhay. Minsan pa, sa iyo po ang papuri, ang pasalamat at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Okay, so welcome po ulit. Ayan, tayo po yung magsalo-salo sa salita ng Diyos na talagang nagbibigay ng kalakasan sa atin. At ang sabi nga po sa Bible, ang salita ng Diyos ay buhay. Dalangin ko po, wag kayong basta magandahan lang sa sermon, kundi matagpuan natin ang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, bago po ako mag-umpisa ulit, mag-brainstorming muna tayo. Okay, nilagay ko rito brainstorming para medyo nakakatawa yung kwento. May tanong po ako sa inyo. Medyo mahirap tong tanong, ha? Okay. Sino po ang pumatay kay Goliath? Dang hirap. Ang hirap, ano? Ang hirap ng tanong, ano? Grabe, no? Who killed Goliath? Okay? Mamaya maintindihan niyo to. Okay. Pangalawa, how did David kill Goliath? Okay? Sino? Parang bang mahirap? Okay. Pero ito po yung gusto kong ipaabot sa inyo. Ito yung brainstorming. Tingin po ba ninyo natumba ni Haring David o ni David si Goliath sa pamamagitan ng isang bato lamang? Okay? Yung tanong na who killed Goliath, alam niyo na po yun. Siyempre, si David. At paano pinatay ni David si Goliath? Sa pamamagitan po ng sling, yung, ano tawag dito? O yung tirador, kung tawagin, na merong isang bato, at sa pamamagitan nito bumagsak si Goliath. Pero ang tanong ko po, do you really think na napatumba ni David si Goliath sa pamamagitan ng isang bato lamang? Ito ang tanong. Sino ba si Goliath? Okay, tingnan po natin, sino si Goliath? Mga kapatid, gusto ko sa oras na ito, kumuha po kayo ng Bible, buksan po natin sa 1 Samuel 17 kasi dito po tayo tatagal ng konti sa 1 Samuel 17. Okay, ito po yung nasa 1 Samuel 17. Sino ba si Goliath? Ang sabi po dyan, 1 Samuel 17 verse 4, Goliath is a champion named Goliath who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall. 9 feet, ha? 9 feet tall. Ano pa? He had a bronze helmet. Ito ang tanong, anong klaseng helmet yun?
Kasi kung nakikita nyo sa mga picture yung helmet ng mga sundalo nung araw, parang siguro cover yung noon nun. Pero sabi diyan, he had a bronze helmet, matigas na bagay, and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. Wow! Grabe yung Kevlar ni Goliath, On his legs, he wore bronze greaves and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod and his iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. He has been a fighting man from his youth. Nakakapanood po ba kayo ng mga pelikulang gera? Yung mga sundalo na tadtad na ng bala hindi pa mamatay-matay. Ito, isang champion named Goliath. Ano po ibig sabihin ng champion sa Bible? Dito sa istoryang ito. Ang tawag po ng mga ancient, rito ay middleman. Ano po yung middleman? Bago po magkaroon ng gera, yung talagang actual na gera, merong magre-represent ng isang, kunyari, Philistines. May magre-represent. Tapos doon sa kalaban niya, meron ding isang magre-represent. Sila muna magpambuno. Kung sinong matalo doon, tapos na ang laban. Hindi na kailangan maraming tao ang mamatay. Silang dalawa lang magre-represent. So, ito pong champion na to, itong middleman na to na si Goliath, at ang sabi po dyan sa verse na he has been a fighting man from his youth. Hindi ito basta-basta sundalo. Champion ito. At ang damit nito o ang suot nito pandigma, hindi rin basta-basta. Yung kanya nga lang pong Kevlar o yung yung chest armor niya, weighing 5,000 shekels. It's about 24 kilograms ng iron. Yung pinagtagpi-tagpi na, yung maliliit na bakal. O yun, ganun yung suot nila. Tapos meron din po siyang helmet. So, kung bumaon sa noo ni Goliath yung bato, at kung naka-helmet siya, ewan ko lang po Kaya nga ito ang tanong do you think napatumba ni Haring David sa pamamagitan ng isang bato si Goliath? Kaya nga sinabi sa inyo kanina, brainstorming. So, ganito po, yung gusto kong palabasin dito, palitan natin yung who killed Goliath. Pwede ba natin gamitin what killed Goliath? Hindi yung sino ang pumatay sa kanya. Ano ang pumatay sa kanya? Kasi po ako, siyempre, nag-aaral kang salita ng Diyos, hindi ko po masyadong matanggap ng isipan ko yung logic mind. Siyempre, sa Bible, nakasulat, natumba siya, bumagsak siya. Pero yung isipin ng isip mo na sa isang bato, isang champion, bumagsak lang ng ganon, magme-meditate ka talaga. Okay. Itong tanong, what killed Goliath? Ano yung pumatay sa kanya? Sige po, balik kayo sa 1 Samuel 17. Sabi po dyan, 1 Samuel 17 verse 1, tatalon-talon tayo Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at Epes Damim between Soko and Aseka. Goliath, verse 8, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not the Philistine? And are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Then the Philistines said, "This day I defy the ranks of Israel. Give me a man, and let us fight each other." On hearing the Philistines' words, ano po sabi dyan? King Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. At ang pagkakaintindi ko po sa kwentong to, hindi po yan isang beses nangyari. Sa mahabang araw, paulit-ulit na ganyan ang hamon ni Goliath. Pero ano po nangyari? Walang nakaharap sa kanila. Okay,
verse 16. For 40 days, hindi lang pala isang beses sinamon ni Goliath ang mga Israelita. For 40 days, the Philistines came forward, and every morning and evening took his stand. Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. 24, when the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. Pakinggan niyo po ito, verse 26. David asked the men standing near him, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he shouted, defy the armies, or that he should defy the armies of the living God? Hindi lang po ito isang beses na narinig ni David. Hindi lang isang beses nagtanong si David. Siguro yung 40 days na yun, nandun siya, naririnig niya eh. So yung kakatanong niya, nakarating po ito kay King Saul. At pinatawag po siya ni King Saul. Okay. Verse 32. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Wow! Ang sabi po ng mga Bible scholars, kung ini-estimate nila yung tamang panahon ni Haring David parang dito, ito po ay panahon ng kabataan ni David. Kung hindi late teen ang edad niya, mga early 20s. Okay? King Saul replied, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy. So bata pa talaga siya. And he has been a fighting man from his youth. Hindi mo talaga kaya. Verse 34, take note. But David said to King Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Wow! Mga kapatid, a lion and a bear. Hindi ito basta-basta hayop, ha? So ano ang pinapakita po rito ni King David? Sabi niya, ako po, nag-aalaga ng tupa. Ako ay shepherd ng aking tatay sa kanyang mga tupa. At kahit kailanman, hindi ko pinabayaan ang aking tupa. Kung merong leon o merong oso na sasalakay sa kanila, nilalabanan ko ito. At pag merong natangay, tama ba yun? Rescue the sheep from its mouth. Ibig sabihin, natangay na ng leon o nung oso yung tupa, nasa bibig. Ano sabi doon? Inaagaw niya ito. Grabe no. Alam niyo po, isa sa masarap sa Bible study, yung meditation mo, huwag kang magmabilis. Huwag kang mabilis magbasa ng Bible. Pag nakakakita ka ng ganitong kwento, nakakabasa ka ng ganitong kwento, mag-post ka kapatid. Imaginein mo yung senaryo. Imaginein mo kung paano yung leon yung tupa nasa bibig ng leon. Ganun mo makikita kung, wow, ang tindi. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. What killed Goliath? Isang bato? Okay. Mga kapatid, pakinggan nyo ha. Ipaparaphrase ko po yung verse na binasa ko sa inyo. Okay. But David said to Saul, your servant has been a shepherd to his father's sheep. My father's sheep, I raised it. It grew up with me. It shared my food, drank from my cup, and even slept in my arms. It was like a child to me when a lion or a bear came to
and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of these Philistines. Because, okay? I-paraphrase, tingnan niyo po. Ano ang tinatayuan dito ni David? Sabi niya, ako ay shepherd sa pastulan ng tatay ko. Hindi ko papabayaan yung mga tupa namin ay kainin ng leon at ng oso. Yung ginagawa ng Goliath na yan, kung paano ako naging shepherd sa aming mga tupa, matatalo ko rin siya because the Lord is my shepherd. Wow! Mga kapatid, dapat makita natin ito. Hindi siya nagtagumpay dahil sa isang bato, dahil sa isang slingshot. Hindi po. Parang sinasabi ni Haring David dito, o ni David dito, shepherd ako, ganun na lang kung alagaan ko ang aking tupa, para mga anak ko na rin sila. Ipaglalaban ko sila hanggang kamatayan. Kung ako na tao, shepherd, at iniingatan ko ang tupa, how much more ang aking Diyos? He is my shepherd. Aalagaan niya ako, katulad ng isang tupa. Mahal niya ako bilang anak niya. At kahit sa harap ng kamatayan, ipaglalaban niya ako. Siguro, mga kapatid, alam niyo na yung famous verse na yon. Do I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod, thy staff, they comfort me. Ano yung kasunod nun? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Yun po ay kultura nung araw. Ito ay isang simbolo ng pagpapahiya sa kalaban. Biro mo, merong digmaan, ikaw naghahanda ka ng piging. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang laban, nagse-celebrate na sila ng katagumpayan nila. You prepare a table before me in the presence of my enemies. So paano napatay ni David si Goliath? Paano napatay ni David si Goliath? Dahil kilala ni David ang kanyang Diyos. Paano napatay ni David si Goliath? Dahil kilala ni David na ang Diyos ay ang kanyang pastol. The Lord is my shepherd. Wow. Napakaganda pong isang pagbubulay sa salita ng Diyos. At isang araw, kung babasahin niyo po ang Bible, Psalm 23. Siyempre, 23, bago mag-23, 22. Pag binasa niyo po ang 22, yun po yung verse na katulad ng panaghoy ni Jesus Christ dun sa cross. Ano po yun? My God, why thou hast forsaken me? So dumaan siya dun sa valley of death. Pero pagdating dito sa chapter 23, i-declare niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my strength. Grabe, yung restore po dito, ang sinasabing restore na ito, mga kapatid, yung paulit-ulit na nagbibigay ng kalakasan. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Wow, confirmation. Alam niyo po dun sa prayer assembly, binanggit ito ni Lord. Mga kapatid, anumang pandemic itong dumadating sa atin, huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi dadalhin ka ng Panginoon dun sa tamang daan. Para saan? Para sa karangalan ng kanyang pangalan. And David said, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thy rod and thy staff, they comfort me. Bago dumating sa tupa ang kalaban, dadaan siya sa shepherd. Yung tungkod at pamalo niya, ang aking pananggalang. You prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows.
Di ba, ang ganda ng pangako ng Panginoon? The Lord anoints us. He anoints our head. Ito, minsan basa tayo, wala. Ano yung He anoints my head? Ina-anoint ba ng shepherd ang ulo ng sheep? Yes. Alam niyo bakit? Because of fleece, yung parang mga lisa-lisa, tapos pangalawa, pag may langis daw, ang ulo ng tupa, kahit sumabit siya sa yung mga siit, yung mga tanim na matitinik, or nakulong siya, nasukol siya doon, ano po mangyayari? Mabilis po siya makawala kasi yung ulo niya ay may langis. So pinamumunas yun. Parang sa atin, pag ang ulo natin may langis, pag tayo may anointing, walang gagamba na nakakatira dyan. Okay? And then, ano po sabi ni King David doon sa bandang huli? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So, itong Psalm 23 na ito, ano po sinasabi dito? Kung alam natin itong verse na to, at kung alam mo na ang Lord, ang shepherd mo, wala ka nang mahihiling pa, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog, ang Panginoon ang aking pastol, at hindi na ako maghahangad pa ng iba. Yun po yung magandang translation kaysa dun sa the Lord, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako nangangailangan pa ng iba. Hindi po, hindi na ako naghahangad pa ng iba. So, kung yan nasa puso natin, sigurado po tayo that God, He knows us and care for us. He provides for us. He restores us. He guides us in the path of righteousness. He protects us. He comforts us. He exalts us. Goodness and mercy shall follow me. Hallelujah. The Lord is my shepherd. Okay. Meron pong sa kakaaral ko nito, meron po akong, siyempre, hanap. Meron po ako sa nakitang article, nakakatuwa po yung kwento. Sa isa daw pong, wala naman po sinabi kung seminar o Bible study, basta ang kwento doon, meron po isang pastor na nag-preach nung Psalm 23. He preached Psalm 23 powerfully, very anointed, at ang kwento, nagpalakpakan daw yung tao dahil talagang sobrang hanga sila sa pagkakadeliver nung Psalm 23, nung pastor na yon. Okay, tapos siguro nagkaroon ng break, kasi ang sumunod po doon sa kwento, nung closing prayer na, tinawag yung isang matandang pastor na naroroon, matanda na po siyang pastor, yun ang kwento. Okay, pagpunta po nung matandang pastor doon sa harapan, dahil na-bless siya doon sa preaching, alam niyo po, ni-recite ng matandang pastor yung Psalm 23. Sabi niya, bago po ako mag-closing prayer, gusto ko pong minsan pa banggitin ang Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos hanggang baba, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, that I may dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po, nung binabasa ko po yung article na yon, yung bandang huli, nangilid po yung luha ko eh. Tahimik yung buong church. Wala kang palakpak man lang na marinig. Ito matindi. Maraming nagiiyakan. Tapos tinanong nung isang bystander o yung isa doon, sabi niya, bakit? Wala namang pagkaiba. Binanggit niya lang naman yung verse. Tapos merong lumapit doon, nakakilala yung matanda. Alam mo ang pinagkaiba nila? Yung unang pastor na nag-preach, alam niya ang Psalm 23. Kilala niya ang Psalm 23. Pero yung matandang pastor na yan, kilala niya yung shepherd. Kapatid, ikaw, baka kabisado mo rin tong Psalm 23, familiar ka sa verse. Pero tanong ko sa'yo,
Kilala mo ba ang Diyos bilang iyong shepherd? Ikaw na nanonood ngayon, kaya mo bang sabihin ng buong pananampalataya o walang pag-aalinlangan sa puso mo? Masasabi mo ba na, the Lord is my shepherd? Siguro, yun nga, kanina, memorize mo na yung buong Psalm 23, baka bata ka pa lang, o kung lumaki ka sa Christian school, sigurado, memorize mo yung verse na yan. Pero, masasabi mo ba ng walang pag-aalinlangan, the Lord is my shepherd? Baka lumaki ka sa tahanang Kristiyano, bata ka pa lang, mananampalataya ka na, kilala ng mga magulang mo, ang Panginoon, lumaki ka sa church, narinig mo ng Psalm 23, sigurado ko, sa children's ministry, tinuro yan. Pero mga kapatid, masasabi mo ba na walang pag-aalinlangan ngayon? Ang salitang, the Lord is my shepherd. Hallelujah. Minsan, iba ang pagkakaintindi natin ng shepherd ng Lord eh. Sabihin natin, lumaki ka na maalwan, maganda ang buhay mo, may kaya ang magulang mo, lumaki ka nang hindi ka salat, lumaki ka nang walang hirap sa buhay. O sabihin natin na maalwan ang buhay mo. Pero kapatid, kaya mo bang sabihin ngayon nang walang pag-aalinlangan, the Lord is my shepherd? Kaya nga yung kwento kanina yung isang pastor, kilala niya yung Psalm 23. Pero yung matandang pastor, kilala niya yung shepherd. Okay? Tanong, paano natin susukatin ang mga katagang ito? The Lord is my shepherd. Paano po natin susukatin ito? Si Haring David na rin po nagsabi. Ano sabi niya kanina, di ba? The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol at hindi na ako maghahangad pa ng iba. Ang Panginoon ang aking pastol at wala na akong ibang hinahangad pa. Kung si Lord talaga ang shepherd mo, ano pa ba ang ibang hahangarin mo? Kaya nga, di ba, yung worship natin kanina, wow, parang ang sarap kumanta no? Walang iba, Jesus, walang iba. Paulit-ulit lang di ba? Pero nararamdaman mo, yung walang iba na yun, nararamdaman mo sa sarili mo kung ang Panginoon ang iyong pastol. Wala ka ng ibang hahangarin pa. Wala ka ng ibang hahangarin pa. Kung si Lord talaga ang ating pastol, mga kapatid, dapat makita natin to. Kung si Lord ang pastol mo, okay tingnan mo ito mabuti Kung si Lord ang pastol mo, sino ka? Magandang tanong yan. Okay, magandang pag-aralan niya sa cell group natin di ba? Kung si Lord ang iyong pastol, sino ka? Dapat makita natin to. Kasi kung nakikita mo siyang pastol, dapat makita mo ang sarili mo na ikaw ay bahagi ng kawan. Ikaw ay tupa. Kasi hindi mo maiintindihan ang pagka-shepherd niya kapag hindi mo nakita kung ano ang pagka-sheep natin. Kung anong klaseng tupa, parte tayo ng kawan, kung anong tupa tayo. Naalala niyo po ba yung unang ministeryo ng Panginoong Jesucristo? Nung after siyang mabaptize, after siyang humarap sa demonyo, Matthew chapter 4, pagdating po dun sa Matthew chapter 9, nung siya po ay nangangaral na, ano po sabi dun? Matthew chapter 9 verse 35-36, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them. Bakit? When he saw the crowds, he had compassion on them. Yung habag niya nandun, yung awa niya sa mga tao nandun. Bakit? Ano po sabi diyan? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Kung siya ay iyong pastol, sino ka?
Dapat makita natin ito. Bakit po? Kasi ang sheep hindi kayang mabuhay ng walang shepherd. Mga kapatid, itong napakaiksing pagkukwento patungkol sa pag-aaral natin na ito, we are like sheep without a shepherd. Simple siya. Parang hindi na nga bago sa atin. Pero mga kapatid, ito yung isang napakatinding katotohanan. Walang tupang kayang mabuhay mag-isa. Walang tupang kayang mabuhay na walang shepherd. Alam niyo po ba, ano yun? Yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, maising pagtuturo, pero napakabahabang pag-aaral. Nakarating na nga po ako sa Britannica, encyclopedia? Britannica encyclopedia ba? Okay, pati Wikipedia, tinignan ko na, ano ba ang sheep? Alam niyo po, ang sheep, pag nakaramdam na siya ay mag-isa, stress na kagad siya. Kailangan ko ba bang paliwanag yun? Ang sheep, pag naramdaman niya mag-isa siya, stress na kagad siya. May mga Kristiyano, wala na nga si Lord, masaya pa eh. Dapat ganun din tayo. Pag pakiramdam mo wala si Lord, dapat stress ka na. Bakit? Kasi alam mo, hindi mo kayang mabuhay nang wala kang shepherd. Ano pa sabi diyon? Yung buhay nila ay nakadepende sa shepherd nila. Maraming sheep na dam. Ano ba yung dam sa Tagalog? Maraming sheep na engot. Pero hindi po sila mangmang talaga. Iba ang intelligence ng sheep. Ang sheep po, kaya nilang i-memorize ang pangalan nila. Paano i-memorize pangalan nila? Meron pong mga pastol, pinapangalanan ang mga tupa. Bakit po? Kasi ang sheep po, nakaka-recall ng yung sound, yung pagtinawag yung nanim na yun. Tapos, ang sabi po dun sa pag-aaral sa kanila, nakakantanda sila ng mukha ng tao for years. Pero, hindi iba-ibang tao. Isang tao lang. Yung shepherd niya. Okay? Ano pa yan? Ayan. Napapansin, kung meron kayong aso, meron kayong pusa, tingnan nyo pag kumain ng aso at saka pusa, pag kumain, nakayuko, di ba? Siyempre, nakayuko, kakain. Pero yung pag kumain, talagang hanggat hindi ubos, hindi angat yon. Pero ang sheep po, hindi. Bawat kain, angat ng ulo, kain, angat ng ulo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, baka wala na sila dun sa kawan. Hindi nga nila kasi kaya mabuhay mag-isa, kaya bawat kain nila, aangat sila ng ulo, kung nandun pa sila, kung kasama pa sila sa kawan. Why? The Apostle Peter said, naalala niyo sabi ni Apostle Peter? The devil is like a lion seeking whom he might devour. Yung mga leon, hindi po yan lumulusob sa kawan. Matalino po ang leon. Hinihintay nilang may maligaw, tsaka nila sasakmalin. So, hindi ka pwedeng lumayo sa kawan. Kaya maraming Kristiyano na napapahamak. Bakit? Kasi, pag may naramdaman konting lungkot, ayaw ko na sa church. Pag naramdaman ng konting ganito, lalayo sa church. Mga kapatid, pakinggan mo itong panawagan ng Panginoon. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang church. Ngayon kahit sabihin na ng ibang tao na, kasi ang church naman hindi perfecto ganito. Walang ganon. Pero kailangan mo ng kapwa mo. Kita nyo, gawa ng kaawan yun eh. Gawa ng kaawan yun. Naghahanap siya ng masisila. Kaya gusto niya i-isolate mo yung sarili mo. Kasi alam niya, pag mag-isa ka na, kayang-kaya kanyang lapain. Paano po magagawa ko? Kasi may problema ako, parang nahihirapan ako talaga. Kung may problema ka, kung nahihirapan ka, hindi ka man makatawag sa Diyos, meron kang kapatid na pwedeng kausapin. May mga taong nagmamahal sa'yo.
May mga taong kayang manalangin para sa iyo. May cell leader ka. Kung ayaw mo cell leader, may kapwa Christian ka. Huwag kang pumunta sa mga taong walang pagkakakilala sa Diyos kasi ang payo nun, hindi ko sinasabing masama lahat ng tao, pero iba magpayo ang taong merong takot sa Diyos, yung merong kilalang shepherd. Hallelujah. So, brothers and sisters, we cannot live without a shepherd. Kaya dapat hindi mo lamang memorize yung the Lord is my shepherd. Dapat alam mo ibig sabihin ng the Lord is my. Hindi our. The Lord is my. Okay. Magtapos po ako dito sa talatang ito. Kapatid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula pa ng unang panahon na nilalang ang tao, pag binasa mo ang Genesis, walang binanggit na sheep doon, pero maraming Bible scholars na nagsasabi ang idinamit kay Adan at kay Eva na balat ng hayop ay galing sa tupa. Bakit? Kasi yung dugo ng tupang pinatay, yun yung unang naging covenant na blood sa pagtubos sa tao. Noong unang panahon pa lamang, nandun na ang pagkalinga ng Diyos sa tao. They are like sheep without a shepherd. Lumipas ang panahon, dumating ang mga propeta, dumating ang mga judges, ang Diyos lagi nagpapadala ng shepherd. Ano ang pangako sa Old Testament pagdating sa mga minor prophets? I will send a shepherd to you na katulad ng heart ko. So paulit-ulit yung salitang shepherd, shepherd, shepherd. At nung dumating si Jesus Christ, mga kapatid, alam niyo po ba kung ano yung pinakamagandang statement ni Lord Jesus na ibinigay sa atin? Matatagpuan po natin yan sa John chapter 10. John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Paano na pagtagumpayan ni David si Goliath? The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus said, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Brothers and sisters, you are loved. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ginamit nila yung salitang, yung pinakamababang maiintindihan ng tao para malaman niya lang kung gaano kakamahal ng Panginoon. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At ang mabuting pastol, ano sabi po dyan? Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Next verse, baba naman tayo. John 10, verse 3b hanggang 5. Sabi po dyan, He calls His own sheep by name and leads them out. Ilan pong tao meron sa mundo ngayon? Kung hindi po ako nagkakamali, ang population ng world natin is nasa 7 billion plus. 7 billion plus. He calls His own sheep by name. Kilala ka ng Diyos. Kaya kung dumadating ka sa buhay na parang pakiramdam mo wala ang Panginoon, mga kapatid, hindi yun totoo. Kilala ka ng Diyos. When He has brought out all His own, He goes on ahead of them, and His sheep follow Him because they know His voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from Him because they do not recognize a stranger's voice. Mga kapatid, itong pandemic na ito, napakaraming stranger's voice. Araw-araw, pagbukas mo ng social media, pagbukas mo ng TV, napakaraming stranger's voice. Pero kapatid, sabi ni Jesus, His sheep follow Him because they know His voice. Gusto mo ng
Safety first. Dapat alam mo ang tinig ng Panginoon. Kaya dapat ang salita ng Diyos hindi nawawala sa atin. Dapat alam mo ang tinig ng Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, meron po akong ginawang Tagalog. Hindi naman 100% galing sa akin to. Basahin ko po sa inyo. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala na akong ibang hinahangad pa. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapalumbalik ang aking kalakasan, pinapatnubayan niya sa tamang daan para sa karangalan ng kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Ang aking ulo'y pinapahira ng iyong langis. Sa aking saro ang iyong pagpapalay umaapaw. Nakatitiyak na ang kabutihan at pag-ibig mo. Nakatitiyak na ang kabutihan at pag-ibig mo ako'y laging susundan sa lahat ng araw habang ako ay nabubuhay at ako ay mananahan sa tahanan ng Panginoon magpakailanman. Hallelujah. Ang Panginoon, ang aking pastol, at wala na akong ibang hinahangad pa. Church, month of October tayo, no? Sige po, ako po yung magtatapos sa isang magkwento lang po ako ulit. Ito'y isang napakagandang pagtatapos ng sermon na ito. Noong aking pong early 20s, ako po ay nabihag sa masamang bisyo, natutong uminom, magdroga, napasama sa maling barkada, napasama sa fraternities, natuto ng maraming bisyo, natuto ng maraming kalokohan. Sa Pasay po, meron po kaming tinatawag na oval. Ako po ay taga Pasay. Ang ibig po sabihin ng oval, yung iniikutan nyo ng jeep nung biyaheng ibang lista. Kasi, pag sumakay ka doon sa lugar mo at nag-round trip ka doon, kasi nung araw, kung early 20s ako noon, mga 80s, nung araw po yung mga sasakyan o yung mga jeep at bus, merong mga sounds yan eh. So doon ka nagtitrip, mag-oval kayo. Minsan, sa kalasingan ko po na may halong droga, basta halo-halo na. Napagtripan ko po yung dalhin yung bisikleta ng kapatid ko. Nung araw, yung kapatid ko, mayroong pinakamagandang bike sa amin, yung racer nung araw na tinatawag. Ang pinakamagandang bisikleta nung araw, o yung racer, pag nabuhat mo siya ng dalawang daliri mo, ibig sabihin, magandang sa bisikleta yon. Biniyahe ko po yun, umikot po ako dun sa oval. Alam niyo po, meron pa namang konting sense of, kahit lasing na lasing o bangag na bangag, meron pa namang konting sense ng, yung may takot pa rin. Naramdaman ko, ilang beses ako bumangga, ilang beses ako nasagi. Tapos pagdating ko po dun sa paikot na, yung iniikutan talaga namin, yung bisikleta, naramdaman ko tumatakbo na lang mag-isa, parang, wala lang, parang nakasakay na lang ako. Siguro kung matino yung isip ko, o meron pa akong nakatitirang konti pag-iisip, hinihintay ko na lang kamatayan kung mababangga ako o ano. Alam niyo po, anong nangyari? Yung bike ko, ewan ko lang, siguro mahal talaga ako ni Lord. Yung bike ko huminto sa isang bahay. Huminto sa isang bahay. At nakita ko ang sarili ko, kumakatok ako dun sa bahay. Humihingi ng tulong, patuluyin niyo po ako. Hindi ko na kaya, baka mamatay ako. Sa ayaw niya at sa gusto, pinapasok po ako kasi pinilit kong pumasok eh. Tapos dala ko yung bike ng kapatid ko kasi baka mapatay ako ng kapatid ko pag nawala yun. Kinausap ko siya, nagmamakaawa, kung pwede patulugin niyo na po ako rito. Alam ko nandun yung takot niya, pero wala siya nagawa kasi wala, naawa sa akin o ano nangyari, hindi ko alam. Tapos po kinaumagahan, bigla ako nagising ng, alam mo yun, nawala na yung tama, lumipas na, umalis na ako. Tapos tinawagan ko na lang po siya na humingi ng sorry,
nagpasalamat. Isa po yun sa tinitingnan kong isang matinding pangyayari sa buhay ko kasi po, nandun ako sa bingit ng kamatayan. Kaya ko po naalala yung kwentong yun kasi mga kapatid, nakatagpo ako ng shepherd. At dahil October ngayon po ay Pastor's Appreciation Month. Mga kapatid, ang pangalan nga po pala nung bahay na kinatukan ko nung panahon na yon ay si Luz Biminda P. Kuwa. Kinikilala ko po siya bilang aking pastol at dahil yun nga, Pastor's Appreciation Month ngayon, sa aming mahal na pastora, kasama ka dun sa aming kinikilala naming pastol kasi naniniwala po ako dun. Kasi yung iba kasi, Recta Boys eh. Yung Recta Boys yung, ay hindi, basta kay Lord lang ako. Hindi po totoo yun mga kapatid. Si Gideon nga po nung lumaban siya sa gera, anong sinigaw nila? For the Lord and for Gideon. At ganun din po tayo mga kapatid. For the Lord and for our pastor. Thank you po sa inyo and I pray na pagpala po ang bawat sa inyo sa araw na ito. Mga kapatid, the Lord is my shepherd. Kung nasa panahon ka ng kahirapan, kung ano man ang kinalalagyan mo sa buhay o wala tayong makuwang sagot dito sa pandemic na nangyaring ito, tandaan mo ito, the Lord is your shepherd. And right now, ayoko pong maghiwalay-hiwalay tayo ng closing prayer lang. Ngayon po, let us worship the Lord. Umawi tayo ng panambahan sa Panginoon. Talagang i-declare natin na, Panginoon, walang iba. Ikaw lang, walang iba. Okay? So, kung gusto nyo tumayo at magandang tumayo o ano man yung gusto nyong pwesto, let us worship God. Sige po, let's worship the Lord. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus, tanging Ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus, tanging iba, Jesus, tanging Ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus. Bihag ng iyong presensya, nais manatili sa iyo, Diyos, dito sa iyong kabanalan, hindi nalilisan, di para sa biyaya, Jesus, ika'y hindi na nagkulang. Kailangan kita. Oh Diyos, ako ay iyong patawarin kung ang puso ko sa iyo ay nalayo. Ibalik sa iyong presensya, ang buhay ko'y sa iyo lamang, Jesus. Oh Diyos, ako ay iyong patawarin kung nalimot na.
Mga kapatid, sa oras na ito, lumapit tayo sa Panginoon. Katulad nga po ng salita na ibinigay niya sa atin kanina, ang Panginoon ang ating pastol at tayo ay hindi nagkukulang. Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito. Ikaw lamang, Panginoon, tanging Ikaw. Ikaw ang aming pastol, Panginoon, at kami hindi magkukulang. Pinapahimlay mo kami sa luntiang pastulan. Dinadala mo kami, Panginoon, sa tahimik na batisan. Ikaw ang aming kalakasan at sa oras ng pagkukulang, mulit-muli, Panginoon, ang kalakasan na yun ay pinapanumbalik mo. Sa tamang daan kami ay pinapatnubayan. At kahit na kami ay lumakad sa dilim ng karimlan, sa dilim ng kamatayan, Panginoon, tungkod mo at pamalo sa amin ay gumagabay. Kabutihan mo at pag-ibig, Panginoon, kailanman ay hindi nagkulang. Kaya dalangin ko, Panginoon, huwag namin matagpuan ang aming sarili na naghahanap ng iba. Hayaan mo na sa iyong tahanan. Magpakailanman kami ay manahan, Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming pastol. At kapatid, dalangin ko sa oras na ito, anumang sitwasyon na tinalalagyan mo sa buhay, hindi natin malaman kung kailan na magtatapos sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo, sa ating kapaligiran. Pero kung ang Panginoon at tinitingnan mong pastol na gumagabay sa iyo, katulad ng sinabi sa kanyang mga salita, gagabayan ka ng Panginoon, papatnubayan ka ng Panginoon, kalakasan ay patuloy na ibibigay niya sa iyo. At kung sa oras na ito, ngayon ka lamang nakapakinig ng gawain na ganito at nais mong lumapit sa Panginoon, naisip mo na, oo nga, napakaraming pagkakataon na hindi ko makita ang Diyos bilang aking pastol, bilang aking gabay. At sa oras na ito, kapatid, lumapit ka sa Panginoon sa simpleng panalangin. At kung nais mo, gagabayan kita. Sige, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nauunawaan ko ngayon kung bakit napakaraming pagkukulang sa buhay ko. Sapagkat hindi kita ginawang pastol, hindi kita ginawang gabay ng aking buhay. Maraming pagkakataon, lagi kitang pinapangunahan. Maraming pagkakataon, lagi na lang akong sumasalangsang. Patawarin mo po ako, aking Panginoon. At sa oras na ito, hayaan mo minsan pa masambit ang aking mga labi. Panginoon, Ikaw ang aking pastol at ako'y hindi na magkukulang. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Yes, Lord, as you have said in your word, O God, do we walk in the valley of the shadow of death, we will fear no evil. For Thou art with us, O Lord God. Thy rod and Thy staff, Thy comforted us, O Lord. Father, as we close this day, Lord God, yung sa word mo, Lord God, minsan pa talagang mai-declare namin, Lord God, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, that we may dwell in your house, O Lord, forever. Forever, forever, forever and ever, O God. Panginoon, tunay ngang walang iba. Ikaw ang aming pastol, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Panginoon. Father God, once more, we honor You, we worship You, Lord God, and once more, we offer to You our lives, O Lord God, as a living sacrifice unto You, O Lord God, by the blood of our Lord Jesus Christ. Thank You, Jesus. Thank You, Father God.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Once more, Lord God. Walang iba, To you, all the glory and honor and power and praise, O Lord God. This we pray in Jesus' name. In Jesus' name, O Lord God. Hallelujah. Walang iba, Amen, amen, Lord God. Walang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. iba, tanging ikaw lamang. Amen and amen. Napakasarap talagang magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Yung maramdaman mo talaga sa sarili mo na the Lord is my shepherd, no? Walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang kasapatan natin at hindi tayo nangangailangan pa o naghahangad pa man ng iba. At sabi po dun sa verse 6 ng Psalms 23, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, that I may dwell in the house of the Lord forever. So, sa lupang ito, itong tinutukoy na templo ng Panginoon ay itong yung mga sama-samang nananampalataya sa Kanya. At siyempre, bilang isang church, meron din tayong building na kung saan ginagamit ng Panginoon para sama-sama tayong nagtitipon at sumasamba sa Kanyang pangalan. Kaya ini-encourage po din namin kayo na ang inyong mga kaloob ay hindi po ito nalilimitahan ng ano pa man nangyayari sa mundo natin, sapagkat ang kaloob natin ay talagang binibigay natin sa Panginoon bilang pagkilala na that He is our shepherd. Kung maintindihan niyo pa po doon sa kwento o meron pa kayong malalaman patungkol sa tupa, isa sa pinaka-rejoicing na ginagawa ng tupa para sa kanyang shepherd ay yung pagbibigay ng kanyang wool o yung tinatawag na yung pinakabalahibo niya. Kasi ito ay isang produkto na ginagamit para sa bagay na kapakinabangan sa tao. Ganon din po tayo. At mga kapatid, meron po tayong ginagawang pagkakaloob para sa Panginoon, yung ating tinatawag na tithes and offering. At makikita nyo po dyan sa screen sa ibaba, okay, nandyan po yung ating kung paano tayo makakapagbigay sa gawain ng Panginoon para sa kanyang templo. At bilang pagkilala na talagang surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives, that we may dwell in the house of the Lord forever. Saints, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.